Wala nang babalikan pang bahay ang ilan sa mga residenteng apektado ng malakas na lindol sa Bogo City at San Remigio, Cebu. Tuluyan kasing winasak ng lindol ang kanilang mga tahanan. Nasa linya ng telepono si PRTV News correspondent JM Pineda. JM, saan ngayon tumutuloy ang mga kababayan nating biktima ng lindol dyan? Ninya, sa ngayon nga ay nananatili sila dito sa labas ng kanilang mga bahay at naglalagay lamang ng pinagtagpi-tagping mga trapal pati na rin mga banig para lang makahiga ng maayos. At sa ngayon nga ninya ay nananatili pa rin walang kuryente dito sa bayan ng San Remigio at patuloy pa rin silang naghahanap ng malinis na tubig dito sa bayan. Ito, yan, ere na yan. Sala yan. Wala nang mapakinabangan na gamit sa bahay ni Nanay Mariana. Halos lahat natabunan ng gumuhong pader. Ang mismong sala nila tila karton at laruang niyupi. Ang pangalawang palapag naman nakadikit na sa kanilang sahig. Kahit ang mga kwarto, dinurog ng malakas na lindol. Sana matutulog na kami. Oo. Yun, nagsi-CR ako doon. Paglabas ko sa CR, yun, dayon, kanang malakas. Malakas na. Oo, ako pag lumabas ko, na lang ako, sige, kay ng mga dingding namin ba. Kwento pa ni Nanay Mariana, nerbiyos ang una niyang naramdaman ng yumanig ang lupa. Si Nanay Mariana ay isa sa mga residente ng Barangay Banibaga, unang barangay sa Bogo City na ipesentro ng 6.9 magnitude na lindol sa Cebu. Ang mga katabi nilang lugar, hindi na rin halos makilala. Kahit kasi ang mga sikat na establishmento, winasak din ng lindol. Bukod sa Bogo City, niyanig din ang katabi nilang bayan na San Remigio kung saan higit 20 ang namataya. Sa barangay poblasyon, naabutan namin si Marie, pati na ang kanyang pamilya na binisita ang kanilang bahay na giniba ng malakas na lindol. Bagsak ang kanilang dingding at nagkalat sa harapan ng mga bato pati na ang kahoy ng kisame. Nakakatakot, nakakatrauma kasi yung anak ko isa siya lang dito at yung kapatid ko, mga maliliit pa. Kasi nung time na yon nandun kami sa tindahan, tsaka sila dito. Yung pagkadating nila doon, pagkatapos umiiyak sila, walang tsinelas, tsaka mga aftershocks, umiiyak ang aking anak kasi natatakot Dahil wasak ang bahay, sa kalsada umano sila natutulog at tanging mga trapal ang takip. Tapos din sila sa tubig at pagkain. Tubig, pagkain, tsaka yung para titirhan sa mga bata. Hindi rin pinatawad ng lindol ang mga malalaking establishmento ng San Remigio na tila niyuping lata at karton. Wala ring maayos na kuryente at tubig sa munisipalidad, kaya may mga residente rin na nasa tabi ng kalsada na may dalang mga galon at umaasang mabibigyan ng malinis na tubig. Ninya, sa ngayon nga ay tanging mga solar panel lights ang ilaw ng mga residente na nandito sa San Remigio. At sa ngayon nga, nandito tayo sa pinakasentro nila at yung ilang mga nakikita natin, kahit yung mga convenience store, wala pa ring ilaw. At ninya, nakikita rin natin ngayon, medyo nagbabanda yung medyo may maulan dito sa area na ito. At titingnan natin kung magiging maganda ba yung panahon. Simula kasi kaninang hapon, medyo kumukulimlim, tapos biglang liliwanag, tapos ngayon naman, nagkakaroon ng mga thunderstorms dito sa area. Pero yun nga, tanging mga ilaw lang ng mga solar panel lights yung meron dito sa area ng San Remigio. JM, nagtataka lang ako kasi pag ini-interview natin yung DSWD, kesyo ang dami-dami raw mga pinadalang relief, food packs, tubig, etc. Bakit dun sa video mo, ayan, kita natin na nananawagan yung mga residente dyan sa San Remigio at saka yung iba pang lugar dyan sa Bogo. Ayan, may hawak silang mga karton, nakasulat, we need food, we need water. I mean, nasa napunta yung mga, di ba? Yung First mga aid kits, yung relief packs, family food food packs, mga tubig. Nasaan yun? Ninya, sa ngayon nga, tinanong natin yung ilang mga residente kung tumadaan pa sa kanila dito yung DSWD at ilang mga volunteers para magbigay ng pagkain. At sinabi nga nila hanggang ngayon daw wala pa. Pero titignan natin niya, tatanungin natin ng LGU, pati na rin ng DSWD kung ano nga ba yung proseso na gagawin para naman mabigyan din nga ng tulong itong mga tao dito sa San Remigio. Pero hindi na kasi sa banda sa may Bogo City kahapon nung merong mga DSWD
ng pagkain sa mismong Cebu Provincial Office, Cebu Provincial Hospital. Pero dito sa San Remigio, medyo limitado. Oo, JM. Mga tubig-tubig lamang ang niya. Hello? Yes. Medyo napuputol lang. Pero sige, JM, tuloy mo lang. Yes. Ninya, yung ilang mga area dito sa San Remigio ay tubig lang yung nakakarating. Pero sa pagkain, sabi ni Marie kanina, nakausap natin sila, hanggang ngayon ay wala pa nga rin daw talagang tulong na pagkain nakakarating. Kumbaga, kanya-kanyang diskarte muna sila ngayon dito para makaraos sa isang araw. Ninya. Wait, so saan lugar ba itong sinasabi natin? San Remigio, no? Gaano kalayo ito dun sa Bogo City? Ninya, itong San Remigio, medyo malapit-lapit itong halos 30 minutos lang yung binayan namin simula Bogo City hanggang dito sa San Remigio. Medyo malapit lang dito sa Cebu Provincial Office. Actually, itong barangay poblasyon, ito yung unang barangay ata ng San Remigio na matatagpuan mo kapag pumunta ka dito sa mismong munisipalidad ng San Remigio. Medyo malapit lang siya at kaunting biyahe lang. Hindi lang natin alam niya kung bakit hindi pa nakakarating hanggang ngayon. Pero titignan natin kung ano nga ba yung posibilidad na o posibleng gawin ng LGU para makarating dito yung tulong sa San Remigio. Ninya. Kasi parang inisip ko, mahirap bang dalhin? Nakarating ka naman dyan, di ba? I mean, andyan yung reporter na, andyan si JM mismo. So, nagtataka lang ako at sana nakikinig sa atin ang DSWD at yung mga partners nila, no? Bakit wala pa pong tulong dyan sa may San Remigio? At nakikita natin yung mga bata, may mga placards pa sila na humingi ng Oo, tubig na humingi at ng pagkain. At saka kung di ako nagkakamali, partner, NJM, yan yung na-interview natin yung kanilang vice alkalde na may isang barangay dyan na isolated dahil naputol yung tulay at walang daan mga motorsiklo. Napuntahan mo ba yung lugar na yun, JM? Jack, sa ngayon hindi natin gano'n napuntahan yung pinakadulo dahil nga yun nga, medyo mahirap na yung daan, maliliit at medyo mabundok yung lugar ng San Remigio. Katabi rin naman to ng dagat ng Cebu, pero yung pinaka-sumunod doon sa barangay poblasyon ay medyo hirap ng pupuntahan at wala ng signal. Halos pagka lumagpas ka ng barangay poblasyon, ang nangyayari, putol na talaga yung signal namin at hindi na kami makaka-communicate sa labas ng barangay. And JM, yung tubig, no, kanina parang na-report mo ay marami nga yung naglabas sila ng galon. Sino ang nagsusupply ng tubig dyan ngayon at malinis ba? Then kanina may nakita tayo dito ilang mga volunteers na nagbibigay ng mga maliliit lang na bote. Pero sabi nga nung ilang mga kababayan natin dito, hindi sapat yun. Kaya ang ginagawa nila, pumupunta sa ilang mga refilling station. Pero yung mga refilling station, minsan hindi na rin kinakaya. Minsan yung ilan natin nakikita mga kababayan, iniiwan lang sa labas yung mga galon sa refilling station para kung sakaling magkaroon ng tubig, malinis na tubig actually, talagang mabibigyan sila. Isa nga sa mga nabanggit ni Pangulong Marcos kanina, yung water filtration. Posibleng yun yung dahilan kung bakit hanggang ngayon madumi talaga yung tubig dito sa bayan ng San Remigio, pati na rin dun sa Bogo City. Yun nga, titignan natin, Jeff, kung ano pa yung mga mangyayaring sitwasyon dito, lalo't yun yung pinakakailangan ng mga tao, yung tubig. Kanina nga, nung naglilibot tayo, bukod dun sa mga taong nakuna natin, meron ding ilang mga nasa kalsada na kahit hindi sila walang nakalagay na placard, namamara na sila ng tao. Kumbaga, tinatawag nila, humingi sila ng tulong para kung sakali makita sila ng ilang mga private citizens na dumadaan dito ay mahintuan sila. Sige. Okay, maraming salamat. PRTV News Correspondent JM Pineda. Ingat kayo dyan.